Alright, magandang gabi na ho sa lahat natin ng mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Welcome naman sa ating panibagong video, panibagong reaction, mga ka-action, mga kakamping. So may gusto lang ho ako na i-share ho sa inyo. Tungkol ho ito sa mga sinabi ni Congressman Toby Chanco. Kasi itong mga DDS, kung makapagparatang kay Mr. President Bongbong Marcos, wagas. Puro lang paratang, wala naman ebidensya. Kung ano-ano na mga paratang, mga haka-haka, nakisyo di umano sangkot daw si Mr. President Bongbong Marcos dito sa mga anomalya. O yan yung mga mga DDS. O eto mga DDS. Pakinggan nyo ho itong mabuti ang sinasabi ni Congressman Toby Chanco. So audio lang ang maririnig nyo mga ka-action ha, kasi hindi ko po pwede i-play kasi video ho ito ng GMA. So mahirap na, baka magkaroon ho ako ng violation. Kaya audio lang ho, maririnig nyo naman mga ka-action. Ang importante, yung sinasabi ni Congressman Toby Chanco. O eto, pakinggan po muna natin. Nagkwento si Navotas City Representative Toby Tiangco sa kanyang nasaksihan na magkaharap-harap sila ni na Pangulong Bongbong Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Pag-upong pag-upo, ang bungad talaga kaagad ng presidente kay Martin is, Martin, kayo ni Saldi, ilan bang bahay sa Forbes ang gusto nyong bilhin? Ilan bang eroplano ang kailangan ninyo? Ilan bang Ferrari ang gusto nyo? Gaano karaming pera ba ang gusto nyo? Gaano karaming caviar ba ang kaya nyong kainin? Nangyari raw ito noong November 24 ng nakaraang taon, pagkatapos ng regular na tanghalian ng kanilang pamilya sa Malacanang. Magpipinsa ng Pangulo, si Romualdez at asawa ni Tiangco. Doon niya pinagalitan si former Speaker Martin Romualdez. No? At sinabi na kayo ni Saldi ko, sobra na kayo, kinukuha nyo lahat ng pondo, at wala akong nagagawang flagship projects. Sabi ni Tiangco na pag-alaman niya kalaunan na nagalit ang Pangulo dahil nagsumbong daw ang Japan International Cooperation Agency o JICA sa Pangulo na ang counterpart na pondo ng Pilipinas para sa mga proyektong pinapondohan ng JICA ay tinanggal sa pambansang budget. Ang nangyayari nung nangako si former Speaker Martin Romualdez na kung ano man yung tinanggal na mga flagship projects ay ibabalik sa BICAM. Nung lumabas yung BICAM, nung lumabas yung GAA noong January, wala yung mga projects na yun. Naniniwala raw si Tiangco na walang kinalaman ng Pangulo sa anomalya sa budget. Dahil pinsan niya si former Speaker Martin Romualdez, ang isip ng tao is pro-protection na niya. Kaya siya ay nalagay sa sitwasyon na kailangan niyang patunayan sa mga mamamayan na hindi niya proproteksyonan ang kanyang pinsan at no one is above the law. Dagdag ni Tiangco. Yung isa pa lang na sinabi niya in front of me is, kayo ni Saldi, ang dami niyong kinukuha, grabe yung corruption sa House, at alam mo, Martin, wala akong natatanggap dyan. Ang sinasabi ni Martin, wala siyang natanggap. Ang sinasabi ni Saldi, wala siyang natanggap. Silang dalawa yung nagtutuluan Di ba may pera So definitely, isa sa kanila may natanggap. Pero ngayon, pareho silang sinasabi na walang natanggap. Saan napunta yung pera? Hinihinga namin ng reaksyon tungkol dito si Romualdez pero wala pa siyang tugon sa ngayon. Ayan mga DDS ha, malinaw na malinaw siguro kung hindi naman kayo bingi. So naririnig nyo naman ang sinasabi ni Toby Chanco, ni Congressman. Ako kasi mga ka-action, mga kakamping, ito opinion ko lang ha. Magkakaiba po tayo ng opinion. Diba? Ako naman kasi, kung halimbawa may kinalaman si Mr. President Bongbong Marcos tulad ng mga paratang ng mga DDS, no? Bakit kailangan niya pa paimbestigahan? Bakit kailangan niya pa magbuo ng ICI na alam niya naman sa sarili niya na sasabit siya? So for short, ang paniniwala ko dito, kaya ito ginagawa ni Mr. President Bongbong Marcos na pinaimbestigahan ho talaga at pinaaresto ang mga di umano sangkot. So, isa lang po ang ibig sabihin, ito opinion ko lang po, di ba? Gusto lang ipakita ni Mr. President Bongbong Marcos na wala siyang kinalaman sa mga haka-haka o mga paratang sa kanya. Kaya siya nagpursige. Kaya niya talaga ginawa ang lahat para maipakita sa atin na taong bayan na siya ay walang kinalaman. Dahil sa kanyang ginagawa, kaya ito
unti-unti na talaga namumulat ang taong bayan kung sino nga ba talaga ang dapat hangaan, di ba? O ako, kahit makalini ho ako, kahit makalini ako ha, kahit kakamping po ako, pero nagpapasalamat po ako sa ginagawa ni Mr. President Bongbong Marcos. Lalong-lalo na ho itong pagpapaimbestiga dito sa mga di umano sangkot, di ba? Kasi ito ho talaga ang dapat na pukusan ni Mr. President Bongbong Marcos. Kumbaga, isa sa mga dapat pukusan ni Mr. President Bongbong Marcos. Kasi kung walang korupsyon, hindi na tayo maghihirap, di ba? Kasi ito ho ang nagpapahirap sa atin, ang korupsyon. Kaya ako, ang masabi ko lang, siguro, wala naman siguro talaga kinalaman si Mr. President Bongbong Marcos sa mga binibintang ng ilan sa ating mga kababayan, lalong-lalo na ho ang mga DDS, di ba? Kasi isipin niyo mabuti ha, gusto niya nga pauwiin si dating Congressman Saldico. O di ba? Sa mga video ni Saldico, dinadawit ang pangalan ni Mr. President Bongbong Marcos. Sa tingin ba natin kung dawit di umano si Mr. President, manawagan pa kaya siya na pauwiin ito si Saldico? Di ba? O ayan, mga DDS ha. O narinig nyo naman ang sinabi ni Congressman Toby Chanco. So yun lang ho mga ka-action, mga kakamping, no? Gin-share ko lang ho sa inyo yan. Maraming salamat po sa ating mga viewers, Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Good evening, everyone.